Hi guys, I'm King Nathaniel Iruzon from UMS 11 YA-8 at sa video pong ito ay pag-aaralan natin ng exact and ordinary interest. Exact interest is a process of calculating the interest on a debt based on a 365-day calendar year. So, yung exact interest guys is 365 siya yung ginagamit natin dyan. Yung pinakakabuuan ng taon. Ang formula natin dito ay I equal to PRX, number of days, divided by 365. Yung kabuuan ng taon. So guys, as you can see here, months in a year. Diyan yung makikita yung mga araw, kung ilan bang araw sa ganitong buwan. Meron ding technique diyan sa kamao nyo guys. Yan. Kapag may bukol, ayun yung may mga 31. Kunyari, January, tas February, wala siyang 31 kasi, yan, pa ganun siya. Tapos, March, April, May, June, July. Sa July, may 31 tayo. Tapos, kapag mag-August, gaganyan natin, diba? July, August, kasi may 31 siya. September, 30 lang yung araw niya dyan. So, ganun lang, guys. Leap year are years where an extra or intercalary day is added to the end of the shortest month, February. The intercalary day, February 29, is commonly referred to as leap day. Leap years have 366 days instead of the usual 365 days and occur almost every 4 years. So, yung leap year guys is nangyayari lang siya sa February, no? Yung February, madalagdagan ng isang araw which is magiging 29 imbis na 28 lang dapat. Tapos kadalasan daw nangyayari lang siya every 4 years. Tapos yung isang taon magiging 366 days na kung leap year siya. Kapag hindi naman, 365 days pa rin. So guys, how to know if current year is leap year or even the past years if a leap year or not. So as you can see here, year divided by 4. Kapag may lumabas na decimal, ibig sabihin hindi siya leap year. Kapag wala siyang decimal, kapag whole number siya, ibig sabihin leap year siya. Ganun lang po kadali. Actual is the actual number of days based on the calendar. Yung actual guys, ibig sabihin nun, kung ano yung nakalagay mismo sa calendar na buwan. Kung ilan yung araw doon, ayun yun mismo. Baba sa January 31. So 31 yung mismong yung araw niya, walang babaguhin. Kasi based on the calendar, yung actual number. Approximate is the approximate number of days in a month is 30 days. So lahat ng buwan doon is 30 days lang. Walang 31, ganun. Puro 30 days lang kasi approximate yun sila guys. Ordinary interest is a process of calculating the interest on a debt based on a 360 day a year. So yung ordinary interest guys, 360 day per year yung ginagamit natin dyan. Kasi ordinary interest lang siya. So, ang formula natin dito is I equal to PRX, number of days, divided by 360. So guys, for example, Joseph borrowed 30,000 with a simple annual interest rate of 15% was made on August 5 and was due on December 25 of the same year. Find exact interest using actual time. So, actual time yung hinahanap natin dito, kaya naglagay tayo ng actual dito. Tapos dito yung months.
August. August 5 siya nagsimula. Tapos sa August guys, meron tayong 31 days. So 31 minus 5 is 26. Tapos yung sumunod na buwan ay September. And December. So sa September, meron tayong 30 days. Tapos sa October naman ay 31. Sa November ay 30. Tapos sa December, 25 kasi hanggang dito lang siya. So, ipag-add natin yan lahat. Lahat ng araw, guys. 26 plus 30 plus 31 plus 30 plus 25 ay 142. So, ayan yung days niya, guys. 142. Tapos, ito yung formula natin. Yung principal amount ay 30,000. Times natin dito sa may rate. Number of days, 142. So, dito natin siya ilalagay sa may taas. Divided by 365 per year. So, kapag naka-scientific calculator kayo, guys, ganito yung gagawin niya. 30,000 0.15 10 tapos times 142 divided by 365. Ayan guys, ito yung sagot. $1,750.68. Ito na yung actual time niya guys sa exact interest. Dito naman tayo sa kabila. Ito naman yung hahanapin naman natin dito yung approximate time niya sa exact interest. So, copy lang ulit natin yung months niya, guys. October. Ay, approximate pala to guys. Approximate yung hinahanap pala natin dito. So guys, kapag sa approximate time yung hinahanap natin, lahat ng buwan dyan, puro 30 lang. So 30. Tapos yung sa August guys, di ba 30? 30 na lang siya. Tapos minus 5, bali 25. Yan. Tapos sa December 25, ikakopy na lang natin ito.
Tapos sulatan dito yung ano guys, solution. I-add muna natin to lahat guys. Lahat ng days. Bali 140 lang siya. 140 lang yung days. Yung principal amount natin dito guys is 30,000. Tapos yung rate is 0.15. Iyan natin yung sa may ano niya guys, sa may days niya. 140 days. Tapos 365 per year. Then kapag iaano niyo sa calculator guys, $30,000 times 140 days divided by 365. Ito yung sagot guys. Bali 1,726.6. So ayan yung sagot niya guys. Next example tayo. So guys, another example. Frank invested 100,000 pesos with a simple amount interest rate of 5% on December 8, 2003 and matures on April 10, 2004. Find exact interest using actual time. So sa December guys, 31 days ang meron sa December. 31 minus 8 equal 23. Kaya 23 yung nilagay natin dito. Tapos sa January, 31 days siya meron. February 29, 2004 divided by 4 equals 501. Kaya siya naging 29 kasi leap year siya. Kapag hindi siya leap year, 28 lang yan. Tapos sa March, 31 days ang meron dyan. Tapos sa April, 10 lang yan kasi 10 lang nilagay natin dito. Tapos pinag-add natin yan lahat guys. Ang total ay 124 days. So ito ang solution. Interest tapos equal to principal amount times rate times number of days divided by 365 per year. 100,000 yung principal amount. Tapos 0.5 yung rate. Then 124 days yung dito sa may taas ng fraction. Tapos 365 days. Doon natin siya i-divide. Then ganito yung lalabas guys. Pagka naka-scientific calculator kayo or naka-calculator kayo, ganito yung ilagay nyo. Tapos ito na yung sagot niya guys sa actual time. Tapos guys, dito guys,
find exact interest using approximate time. So, approximate time naman nilagay natin dito. So, yung 31 na days sa December, maging 30 na lang since approximate na siya. Kaya 30 minus 8, ito 8, equal to 22. Kaya 22 nilagay natin dyan. Tapos, puro 30 na yung sumunod kasi approximate time naman siya. Walang 29, 28, tsaka 31. Puro 30 lang. Tapos, April 10 kasi dito siya yung huling araw niya. Tapos, pag-add lang ulit natin yan lahat na yan. Total days ay 122. Tapos, ang solution natin, ganun ulit, 100,000 times 0.5 times 122 divided by 365. Tapos, ito yung sagot natin dito sa approximate time. So guys, ito guys, another example na naman. Anna borrowed 10,000 pesos with a simple annual interest rate of 15%, was made on April 15 and was due on September 20 of the same year. Find exact interest using actual time. So, sa April guys, 30 days ang meron sa April. Minus 15 days. Ito, 15. Kaya naging 15 yan. 15 days. Tapos sa May guys, sa May, merong 31 days sa May, kaya 31 ang nilagay natin. Tapos sa June, 30 days ang meron sa June. Sa July ay 31, sa August 31. Tapos sa September guys, 20 lang kasi hanggang 20 lang yung hanggang 20 lang, hanggang September 20 lang. Tapos pinag-add natin sila, bali 158 days lahat. Tapos i-compute na natin gamit tong formula na to, bali ang sagot ay 649.31. So ito guys, another example. Ang gagawin na natin dito, hahanapin natin yung approximate time niya gamit yung exact interest. So ang days na meron sa April ay 30. 30 minus 15 ay 15 syempre. Tapos yung kasunod na buwan guys, puro 30 na yan since approximate naman yung method na gamit natin. Tapos 20 lang yung sa September kasi hanggang 20 days lang, hanggang September 20 lang naka-due yung hiniram niya na pera. Tapos pinag-add ko yan lahat guys, bali 155 days lahat. Tapos ito yung solution natin guys. Tapos ang sagot natin ay 636.98. So guys, ito guys, another example na naman. Romeo invested 300,000 with a simple annual interest rate of 10.5% on June 16, 2005 and matures on November 18, 2010. Find exact interest using actual time. So, ang days na meron sa June ay 30 minus 16 kasi 16 siya nagsimula equal 14. So 14 days na lang niyang babayaran. Tapos yan, yung July, sa July guys, 31 days ang meron dyan. Sa August 31 din. Tapos sa September 30. Tas and so on and so forth. Tapos sa January guys, since isang taon yan, kaya iisay na lang natin. Pero bago natin isahin na 365, dinivide muna natin na 2006 divided by 4 kung leap year ba siya o hindi. So hindi siya leap year kaya 365 days lang, pati sa 2007. Well, sa 2008 guys, divide natin sa 4, 502 full number kaya leap year siya. So 366. And then sa January to December ng 2009 ay hindi leap year kaya 365 lang. Tapos dito sa January simula na sa 31. Tapos ito guys, February 28 kasi ayun yung
hindi leap year guys, hindi siya leap year, kaya 28 lang. Tapos sa March 31, ayun yung mga days nila. Tapos dito sa November, 18 yan, kasi hanggang 18 lang naman niya babayaran. Tapos, pinag-plus natin yan lahat guys. Bali, ang total ay 1,981. Tapos, kinumpit na natin yung tulad sa sinabi ko kanina, pag mag-compute tayo, ay lalagay dito yung principal amount. Ayan, 300,000. Tapos, i-close, open and close parenthesis natin. Tapos times 1981. Yung days niya guys, 1981 divided by 365. Ayan, 365. Tapos ang equal niyan guys, ito na. Ito yung magiging kabuuan ng sagot. Ayan yung sagot sa actual interest. Ay, actual time na itong ininvest ni Romeo. Okay guys, another example na naman. Ang hahanapin naman natin dito ay find exact interest using approximate time. So, approximate time gagamitin natin dyan. Tapos, exact interest yung method. So, ayun ulit guys. Sa June, meron tayong 30 days. Pero approximate time din siya, kahit 31 days ang meron dyan, magiging 30 pa rin kasi kapag approximate time, puro 30 lang. 30 minus 16 ay 40 ang sagot. Kaya 40 ang nilagay natin dyan. Tapos ang mga sumunod ay puro 30 na. Tapos dito sa January to December na kaninang 365 o kapag leap year naman ay 366. Dito kahit leap year yan o hindi, 360 yan lahat. Kasi approximate time yung gamit natin. Tapos dito November 18 kasi hanggang November 18 lang naman niya babayaran na yan. Tapos tinotal natin guys, bali ang total ay nung pinag-plus natin to lahat guys, ay pinag-plus natin lahat, ang total ay 1,952. Tapos ginampit natin yung ginamit natin yung formula na yung kanina. Since exact interest yung ginawa natin, kaya 365 din nandito yung pinaka per year niya. Tapos ginamit natin yung formula kanina, ang sagot ay 168,460.27. Money invested 70,000 with a simple annual interest rate of 25% on October 1, 2002 and matures on March 6, 2004. Find the ordinary interest using actual time. So dito guys, ordinary interest naman yung gagawin natin. So hindi na siya 365 per year, magiging 360 na lang siya since ordinary siya. Tapos actual time, yung sa October guys, bali 31 yung merong days sa October, minus 1 magiging 30. Ito yung nilagay natin. Tapos sumunod sa November, 30 days lang ang meron yan. Tapos sa December naman, 31 days lang din. Tapos dito, isahan na lang guys, January to December, since isang taon naman yan. Kukumpitin na natin kung leap year ba siya o hindi, kasi doon lang yun magkakatalo. Tapos 2003 divided by 4, may decimal siya guys, which is hindi siya leap year, kaya 365 days lang siya. Tapos ito, panibagong taon na, January 2004, 31 days ang meron sa January. Tapos diba 2004 na tayo, 2004 divided by 4 equal to 501. So, whole number siya, kaya leap year siya guys. Kaya 20 na yung nilagay ko imbis na 28. Kapag hindi siya whole number, 28 na yung nilagay ko dyan kapag may decimal siya, kasi hindi naman siya leap month eh. Tapos ito, March hanggang 6 lang, kasi hanggang 6 lang naman yung nakalagay dito sa
statement. Tapos ito guys, natin siya. Sinolve na natin. Ito yung solution natin. Kanina guys, sa exact interest, 365 nakalagay dito sa baba kasi exact interest siya. While dito sa ordinary interest, 360 lang siya. 360 lang per year niya. Kaya nung kinampit natin guys, ito na yung lumabas na sagot, 25,375. Kapag magko-compute tayo dito guys, ganun pa rin, pero ang gagawin naman natin, papalitan natin ng 360 imbis na 365. Balikan to, 70,000 divided by 360. Tapos ito na yung sagot guys. Ayan. So guys, ito guys, another example na naman. Find the ordinary interest using approximate time. So since approximate silang lahat, bali yung October magiging 30. 30 minus 1, 29. Kaya 29 yung nakalagay dyan. Tapos yung mga sumunod na buwan ay 30 na lang. Kahit may 31 dyan, magiging 30 kasi approximate niya. Katulad ng kanina ko pang sinasabi. Tapos itong January to December, itong isang taon, magiging 360 na lang yan kasi approximate time nga tayo, di ba? Tapos ayan, 30 tas 30. Tapos sa March, 6 lang ang nakalagay dyan dahil hanggang 6 lang naman. Tapos pinag-plus yan ulit guys lahat, magiging total ay 515. So, tapos, ginawa natin yung solution, yung tulad ng sa example ko kanina. Tapos, ito yung sagot guys, 25,034.72. So, next example tayo guys. So guys, ito guys, another example na naman. Paul invested 200,000 with a simple annual interest rate of 15% on October 20, 2007 and matures on March 10, 2010. Find the ordinary interest using actual time. So ordinary interest ang gagawin natin dyan guys. Gamit yung actual time. So sa October guys, meron tayong 31 days minus 20, bali 11. Kaya 11 yan. 31 minus 20. 11. Yan na guys, 11. Tapos yung sumunod sa November 30, December 31 days. Tapos eto guys, January to December, since isang taon yan, inisa lang natin. Tignan natin kung leap year ba siya o hindi. So 2008 divided by 4, 502. Full number siya, kaya leap year siya guys. Bali 366 yan. Tapos dito sa 2009 naman, 365 lang siya kasi hindi naman siya leap year. Tapos sa January, 31 days meron tayo sa January. Bali yung February, 28 lang nilagay natin kasi itong 2009 hindi naman siya leap year. Pati ito sa 2010, hindi naman siya leap year. Kaya 28 lang ang nilagay natin dyan. Tapos sa March naman, 10 ang nilagay natin kasi hanggang March 10 lang naman. Tapos tinotal natin silang lahat guys, pinag-plus natin, bali 872 yung lumabas. Tapos ginawa na natin, kinumpit na natin. Ito yung solution natin dyan. Tapos, so ang lumabas dyan guys, 72,666.66. So ito guys, another example na naman. Find the ordinary interest using approximate time. So approximate time gagamitin natin dito. Hanapin natin yung ordinary interest na guys. Tapos, so sa October, since approximate yung gamit natin, bali lahat ng buwan dyan magiging 30 minus
20 equal to 10. Kaya 10 yung nakalagay dyan. Tapos, yung mga sumunod, 30 na. Yung mga sumunod, 30 na. Tapos, itong sa January to December, isa na lang yan guys. Kahit leap year yan, 360 pa rin yung ilalagay natin dyan kasi approximate yung gamit naman natin eh. Mali pa na lang kung actual time yung gamit natin. Okay sana. Tapos, yan, 360. Tapos, January to February, 30. Tapos dito guys sa March, yan yung nilagay natin dyan kasi hanggang 10 lang naman. Tapos, ito yung solution natin guys. Kinumpit natin. Bali, diba? Yan yung ginawa natin guys. 200,000. 0.15 times 800 pala. 860 divided by 360 equal. Ayan. Ito yung sagot guys. So guys, ito guys, another example na naman. Find the ordinary interest using actual time. So gamit natin dyan actual time. Sa March, merong 31 days sa March. So 31 minus 25 kung kailan siya nag-umpisa. Bali 6 ang sagot. Kaya 6 yung nilagay natin dyan. Tapos 30 days ang meron sa April. Sa May naman ay 31 days. Sa June ay 30 days. Dito sa July ay 31 days. Tapos sa August, 10 lang yung nilagay natin kasi hanggang 10 lang naka-due date guys. Tapos, bali 138 days yan kasi kinumpit natin lahat yan, pinag-add natin lahat. Tapos 138 yung lumabas. Tapos, ginamitan natin ng solution, kinumpit natin. Ang lumabas na sagot ay 3,833.33 dito sa statement na to. So guys, another example na naman. Find the ordinary interest using approximate time. So yung principal amount natin dyan is 50,000. Ayan. Tapos yung rate natin ay 20%. 20% divided by 100 kaya naging 0.2. Tapos guys, approximate tayo kaya 30 days lang lahat yan. So 30 minus 25 kaya 5 ang nilagay natin. Tapos sa April, tapos sa 30 tsaka sa May, puro 30 na lang yan kasi naka-approximate time naman tayo. Tapos dito sa August, 10 lang ang nilagay natin kasi hanggang 10 lang naman naka-due date. Tapos pinag-add natin yan lahat. Bali ang lumabas na sagot ay 135. So guys, pagkatapos natin i-add to, kinumpit na natin gamit yung formula. Ginamit natin ang solution kasi yun yung solution. Bali, ginawa natin 50,000 yung katulad lang ulit kanina times 135 divided by 360 equal. Ayan na yun guys. Ayan yung sagot dito sa statement na to. Yan. So guys, ito guys, another example na naman. Find ordinary interest using actual time. So, ordinary interest yung hanapin dito gamit yung actual time. Tapos yung principal amount natin dito is 115,000. Yan. Tapos yung rate natin is 15%. Ito, 15 divided by 100 is 0.15. Tapos hindi pa natin alam yung number of days. Kaya yung sa May 31 minus 16 is 15. So sa June kaya naging 15 yan. Sa June meron tayo yan is 30 days. Tapos sa July naman ay 31 days yan. Pati sa August. Tapos yung September 3 lang nilagay natin yan kasi hanggang 3 lang naman yan. Hanggang September 3 lang naka-due date. Tapos, ito yung formula natin. Ginawa natin yung solution. Kinumpit natin gamit
yung solution na yan. Tapos kapag ka-opitin nyo, ganito lang yung gagawin nyo guys. 115,000 times 110 divided by 360. Tapos ito na yung sagot guys. Ito yung sagot natin dito sa statement na to. So guys, dito guys, another example na naman, pero approximate time naman yung gagawin natin dito. Hanapin natin yung ordinary interest niya gamit yung approximate time. So, ganoon ulit, yung principal amount natin is 115,000 plus yung rate 15%. 15 divided by 100 is 0.5. Ayan yung gagamitin natin mamaya. Tapos yung number of days hindi natin alam, kaya kukunin natin ngayon. Tapos yung May, magiging 30 na lang yan, 30 days, since approximate yung gamit natin. Bali 30 minus 16 pala, bali 14, kaya 14 nilagay natin dyan. Tapos yung mga sumunod na buwan is 30 na lahat kasi approximate naman yung gamit natin. Tapos September 3 hanggang September 3 lang ulit kasi hanggang September 3 lang naman naka-due date. Tapos ganun ulit yung formula natin. Pero bago yun, para malaman yung number of days, ipag-add natin to lahat. Yan, 14 hanggang dito sa may number 3. Ipag-add natin yung lahat. Tapos ang kakalabasan ay ito yung kinalabasan niya, 107. Kaya yun yung number of days niya. Tapos kinumpit na natin, kaya ito yung lumabas. Ang ginawa natin dyan, ganun lang ulit, 115,000 times 107 divided by 360 equal. Tapos ito na yung sagot guys. Ito yung sagot dyan sa statement na to. Ito kay James Barrow dito sa find ordinary interest using approximate time. So guys, may hinanda akong activity dito upang malaman natin kung may natutunan ba kayo sa video ito. Maaari nyong i-post ang video na to upang hindi agad makita yung pinaka final answer dito sa activity natin. So guys, ito po yung sagot dito sa ating activity. Ayan. Sana may natutunan po kayo sa ating video. Salamat guys. Hi guys, sana may natutunan kayo sa video natin. Maraming salamat po sa panonood. Bye guys.